Chapter 3. Tumagal ang 2 araw at kalahati ang shooting ng commercial kung saan isang fairy ang role na ginagampanan ni Gina. Masaya ang shooting. Maraming humahanga sa ganda at bait ni Gina. At ang pananatili nitong mapasensya at nakangiti sa kabila ng init at hirap na dinanas sila sa lokasyon. Parang wala kang kapagod-pagod, Gina. Puna ni Mang Jess sa kahit naroon ay hindi pinababayaan ng kanyang alagang talent. Nakakaramdam din ho, Mang Jess, kaya lang trabaho to at kailangan dito magmukhang masigla ka. Hindi lamang sa boses sa gaya ng ginagawa natin sa radyo. Oo nga naman pala. Television nga pala ang commercial na yan. Kailan kaya ito ipapalabas? Pabayaan mo't itatanong ko sa coordinator. Yung baklang maganda na akala mo nung una'y talagang babae? Mahilig kasi kayo sa chicks, Mang Jess, kaya napapagkamalan nyo kahit alanganin. Tawa naman ni Gina. Sa susunod, hindi na ako matatanso. 2 linggo pagkatapos na matapos ang shooting ay pinalabas ang commercial na yun ng sabong pampaligo. Ang ganda-ganda ng projection ni Gina. Sa eksenang bumababa siya mula sa tuktok ng isang gulod. Hawak ang kanyang magic wand patungo sa mga babaeng naliligo sa ilog na parang mga nimpa. Ilang araw pa lamang yung naipapalabas sa mga channels ay dumagsa ang tawag sa Ace Advertising Company. Inaalok ng kunin para sa TV drama ang dalaga. May ilan na ring producer sa pelikula ang nagpapahayag ng interes sa kanya. O ano, naniwala ka na sa akin? Tanong ni Mang Jess. Kumakain sila noon sa kantinang studio. Ang sabihin nyo, hindi pa rin ako makapaniwala sa magandang kapalarang to na dumudulong sa akin sa kabila nitong ilong kong pango. Hindi naman nahalata doon sa commercial, iha. Dahil magaling niyang mag-makeup sa'yo. Napatapos siya sa pamamagitan ng shade sa magkabilang panig ng ilong mo. Mang Jess, basta kayo ang magiging manager ko. Kung talaga magpapatuloy ang swerte, siguro magbabawas na kayo sa pagsulat at pagganap sa soap opera sa radyo. Dahil nga ako na lang ang aasikasuhin ninyo. Hindi ka nagbibiro? Bakit ko naman kayo bibiruin? Kayo ang pinagkakautangan ko ng loob kaya ako narito ngayon. Wala yun, Gina. Kung ano ka man ngayon, iniutang mo sa iyong sarili. Dahil talagang may kakayahan ka. At nagsikap ka ng husto, kahit ba ipinasok kita rito kung wala naman silang nakitang potensyal sa'yo? Akala mo ba magtatagal ka rito? Maari sigurong pagbigyan lamang nila ako sandali at pagkatapos paalisin ka na. Kahit ako, Gina, kung hindi kita pinapansinan ng husay, maglalakas loob ba akong dalhin kita rito at ipa-audition? Baka mapahiya lamang ako. Hindi nga kita kilala, hindi kita kaano-ano. Mang Jess, pinataba niyong mabuti ang puso ko pati mga tenga ko pumapalakpak sa husay niyong i-build up ako at i-boost ang aking moral. Kaya wag mo nga hayaang basta dumadaan ang mga oportunidad nang hindi mo ito susunggaban para may mangyari naman sa ating pinagpaguran. Ilang pang klase ng commercial ang ginawa ni Gina para sa sabong pampaligong yon bago siya gumanap sa mga soap opera sa telebisyon. Sa pagitan noon ay ang kanyang paghihintay sa pangako ni Arnold. Talaga bang hindi mo makakalimutan ng Arnold na yan, Gina? Ang dami naman nagkakagusto sa'yo. Ani Lou. Ewan ko ba? Ang tingin ko sa ibang lalaki sahol na sahol sila sa kakayahan ni Arnold. Kasi ayaw mong idilat na mabuti ang mga mata mo. Nangako siyang babalik at hindi ako makababalak ng kahit anong hanggat hindi kami nagkakausap na muli. Mahirap kang paliwanagan, Gina. Baka masaktan ka lang at saka kaiiyak-iyak. Hindi pa huhuli ang mga Ledesma dahil nagiging trend na ang TV soap opera. Handa na nilang pasukin to. Kasama si Gina sa kanilang bagong plano. Ipinatawag ni Mrs. Ledesma si Gina. Kailangan daw po niyo ako, Mrs. Maupo ka, Gina. Ikaw ang una kong kinausap dahil ikaw ang gusto kong maging lead character sa bagong istorya natin. Hindi sa radyo, iha. Sa telebisyon. Kaya huwag ka nang munang kukuha ng labas sa iba. At kung papayag ka, pag naisaayos ko na ang mga contracts para sa mga artistang gusto ko para sa TV, kukunin kita. Hindi po ba dapat, Mrs. mga artista sa pelikula ang gawin yung bida? Gaya ng ginagawa ng ibang outfit? Gusto kong magtatag ng bukod na grupo na tanging makikita sa telebisyon lamang. Kung napapanood na sa pelikula tapos sila-sila rin ang makikita sa telebisyon, wala nang pagbabago, di ba? May katwiran kayo, Mrs. Ledesma. Ngayon, tungkol sa role, maganda to, iha. Bagay na bagay sa'yo.
Inihahanda na ng script at sa mga sandaling matapos ito, maisasaayos ni Mang Jess ang lahat ng iba pang gaganapin at magpapatawag ako ng story conference. Gusto niyang tumutol. Diba ang una niyang balak ay mag-resign na siya sa produksyong pag-aari ng mga Ledesma dahil ayaw niyang makabangga si Edna Ledesma. Pero ito, nahiya siyang tanggihan ang magandang alok. Sa ilang nilabasan niyang produksyon sa TV at minor role lamang ang kanyang ginampanan. Narito ang malaking break at lead star na siya. Bakit hindi ka sumasagot? Nag-aalala ka ba sa fee? Gina, hindi kita pababayaan. Hindi ako lalayo sa existing rate ng bayaran sa TV. At higit pa nga dahil sarili ka naming star. Kasama sa kontrata ang build-up. Kayo po ang bahala. Sana wag niyo akong pababayaan kahit sa bagay. Bakit naman kita pababayaan? Nakita mo naman, ikaw agad ang tinawagan ko. Mrs., yung mga anak ninyo, si Marisa at saka si Edna, magaganda sila at tipong artista. Bakit hindi niyo sila subukan? Pwede nga silang pampelikula eh. Magaganda nga, walang duda Gina. Pero ang babano naman ng mga mag-emote. Kahit nga sa radyo lang hindi pa makapasa. Sa telebisyon pa. Lalo na si Edna. Pag ang boses ng batang yat manang-mana sa ama. At tumawa pa to. Na magpaalam si Gina, binigyan pa siya ng isang tseke bilang paunang bayad. Hindi ba kapaniwala si Gina na bibigyan siya ng ganong kalaking halaga? Naisip niyan ngayon pa lamang yata magsisimula ang kanyang swerte sa pagkita ng pera. Ngayong siya'y malas naman sa pag-ibig. Ibinibigay mo sa aking lahat to, anak. Parang di naman makapaniwala sa Aling Lydia sa hawak niyang pera. Ilagay niyo sa bangko, inay. Ngayon nagaganap na ako sa telebisyon. Mararagdagan pa natin yan. Gagawin nating pondo para sa pagpapatuloy natin ng sariling bahay. Ano, makakaya ba natin yun? Inay, nung nasa radyo pa lamang ako, marami na tayong kasangkapang naipundar. Sa galing ninyo mag-budget, bakit naman imposible magkabahay tayo kung talagang gugustuhin natin? Malaki siguro talaga ang bayaran doon kaya ako nabigyan ng ganyang paunang bayad. Sige nga anak, pero sana wag ka namang mag-aasawa. Agad wala pa nga tayong sariling bahay. Mataimtim naman na sabi ni Aling Lydia. Paano naman ako makakapag-asawa? Ang lalaking iniibig ko'y pakakasal na sa iba. Pero nalaman kung magtotoo ito na siya ang balikan. Lalo nga lumalabo ang kanyang pag-asang magbalik nga sa kanya si Arnold dahil kahit balita wala siyang naririnig tungkol dito. Kahit si Mang Jess na malapit sa mga Ledesma at madalas sa bahay ng mga to'y walang masabi sa kanya. Sa ilang pagkakataong tinanong niya to nang hindi halatain. Casual lamang na kunwari na isipan lamang itanong pero patinik pala to. Bakit bigla kaya naging interesado kay Arnold? Bakit naman ho ako maging interesado sa kanya nobyo na yun ni Edna? Gina, matanda na ako. Pumuti na ang kalahati ng buhok ko sa pag-obserba sa buhay at sa tao. Sa kilos lang, tingin at hagkis sa mga salita, alam ko na kung may ibang kahulugan o wala. Talagang mahalaga sa akin si Arnold, Mang Jess. Nagkita na kaming minsan, 5 taon na halos ang nakakaraan sa isang party. Mula noon hindi ko na siya nakalimutan. Madalas ko pa siyang napapanaginipan hanggang maging dalaga na ako. Hanggang nang muli kami magkita noon sa recording studio. Balungkot niyang pagtatapat sa kanyang mentor. Di ka rin niya nakalimutan mula noon, Gina. Napataas naman ang ulo ni Gina. Paano niyo nalaman? Dahil sa nakita kong reaksyon niya nang magkita kayo sa studio. Nakita ko at nakita ng iba pa. At ni Edna. Ni Edna? Maaring kaya hindi mo na nakita pa si Arnold inilalayo na niya sa iyo yun. Tanggap ko na po yun, Mang Jess. Kahit saan ninyo tingnan malaki ang ungo sa akin ni Edna. Kung kayo man ang lalaki, sino bang pipiliin niyo? Kung yung maganda, may pinag-aralan, mula sa mahusay na pamilya at mayaman. Gina, ang lahat ng mga sinabi mong yan ay baliwala sa isang tunay na nagmamahal. Kahit ikaw na ang pinakapobreng tao, hindi marunong bumasa at sumulat, basta't nagustuhan ka, inibig ka, ikaw pa rin ang kanyang hahanapin dahil ikaw lamang ang makapagpapaligaya sa kanya. Mang Jess, talagang hanggang sa huli pinaboran niyo ako. Nakangiting pahayag ni Gina. Mali ka, Gina. Ang sinabi ko sa iyo'y totoo. Hindi kwentong dahil nangyari sa akin. Nagniningning ang mga mata nito. Mang Jess? Totoo, iha. Si Luming ko'y katulong lamang namin sa bahay. Sinuyok at pinakasalan, sa galit ng aking mga magulang pinalayas kami. Inalisan ako ng mana.
itinuring ng patay. Pero baliwala yung lahat. Maligaya ako kay Luming. Hanggang ngayon na may edad na rin kami. Totoo ho? Nagsinungaling na ba ako sa Gina? Napahiya siya sa napakabuting lalaking tumulong sa kanya. At hanggang ngayon ay tumutulong pa sa tinura nito. I'm sorry Mang Jess, nadadala lamang ako ng aking damdamin. Pero kung hihingin mo ang payo ko, dapat na magsimula ka na rin na tumingin-tingin sa paligid. Huwag mong ituon lamang kay Arnold ang iyong puso at isip. Paano kung hindi na nga siya makaiwas kay Edna? Hindi naman magandang tumanda kang dalaga na sawi sa pag-ibig. Pabayaan niyo po Mang Jess, susunduin ko kayo. Ayoko na pangakong bibig lamang Gina. Gusto ko nagmumula sa puso. Kaya talaga Mang Jess? Inampas niya sa braso ang matandang kaibigan at iningusan ito. Pumirma si Gina sa 1 taong kontrata sa mga Ledesma. Gaya na pangako sa kanya ni Mrs. Ledesma ay build-up, exclusive contract ito with option na may renew. At susweldo siya ng mas malaki. Bakit hindi mo pa iwan ng radyo, Gina? Lu, doon ako nagsimula. Mahal ko ang voice acting. Lalo pa the same company rin naman ang nagpuproduce ng aking mga shows. Barya-barya pa rin ang pay? Hindi naman Lu. Tama ang panggastos namin para sa 1 linggo ang weekly income ko ron. Eh di, ang tatanggapin ko sa TV shows ay kung magkakaroon pa ng kasunod ang commercial na ginawa ko. May tatabi pa namin para makabili ng bahay ang inay at itay. Alam mo, napakabuti mong anak. Makikita mo at pagpapalain ka. Sana pati sa love. Mataimtim na sabi ni Gina. Bakit hindi? Maraming lalaki na naghahangad na makuha ang matamis mong oo. Pag-ibig ni Arnold, Lu. Eh, eto na naman tayo. Bahala ka na nga. Kayo ni Obet, kumusta na? Nagkakalabuan na yata kami. Busy na siyang masyado sa kanyang shop. Babenta ang kanyang mga paintings. Ngayon inamimili pa siya sa mga kwadro ng ibang pintura at pinagbibili niya sa ibang bansa at doon din sa kanyang shop. Hindi naman siguro Lu, para rin naman sa future ninyo ang kanyang ginagawang yun. Pakiramdam ko kasi taken for granted na lamang ako sa kanya. Dahil ba, nobya niya na ako? Aba, may mga pangangailangan din naman ako sa kanya. Halimbawa, gusto ko rin naman siya makasama sa mga lakaran. Dalawin niya ako ng regular. Hindi yung kapag napagawi lamang siya sa malapit dito o kaya napadaan dun sa office. Saka lamang ako pupuntahan. Hindi na ako sinasadya. May set of priorities na syempre si Ovet, Lu. Yun na nga, hindi na ako nasa pangunahing 3 sa list of 10 priorities, Gina. Baka kulelet na pang 10. Sobra ka naman. Dahil yun naman talaga ang nararamdaman ko. Gusto mo kausapin ko ang Ovet na yon? Huwag na, ayokong lumabas na naghahabol ako. Kaya ngayon pa lang tinuturuan mo na ang sarili ko na huwag na siyang hintayin. Magagawa mo yun, Lu? Madali lang. Paano? May bago akong pinagtutuunan ng pansin. Lu? Shock si Gina at namilog ang mga mata. Si Bong. Lerma, ipapakilala ko rin siya sa'yo one of these days. Senior na siya at College of Law. Hindi ko magagawa yun. Unfair na sa ibang lalaki, unfair pa rin kay Arnold na alam kong babalik isang araw. Babalik, nakasal na kay Edna. Hindi gagawin ni Arnold ng ganun, Lu. Diba, sabi ni Mang Jess ay nasa New York si Edna? Hindi mo rin nakikita si Arnold. Anong malay mo? Naroon din ang hinayupak na lalaking yun at kasalukuyan sila na naglalabing-labing ni Edna. Ewan ko ba? Naguguluhan ako. Basta hindi ako gagawa ng anumang hakbang hanggat hindi kami nagkakausap as far as our love is concerned. Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta trip kong awayin si Roberto mamaya. Gusto mo ba akong samahan? May mga away ba naman ng nobyo na may chaperon pa? Saka baka pati sa akin magalit siya. Kaibigan naman kita. Naramdaman ni Gina sa pagsasalita ng kaibigan at talagang gusto itong kasama siya. Parang moral support at hindi niya kayang tanggihan to. Sige, sasamahan kita. Buti na lang wala ako recording ngayon o taping. Solo mo ako. Salamat Gina ha. Mahigpit na yumakap kay Gina si Lu. Anong oras ay lalakad? 3:00 para walang masyadong tao sa tourist belt. Okay. Maliit lamang ang art shop ni Robert pero puro salamin ang palibot. Datig-datig ang magagandang paintings na nakasabit doon at nakadisplay. May mural paintings, may still life, may abstract at iba pang uri na talagang moderno. Sa mismong harap nitong shop, Iwan Art Shop, pumara ang taksing kinasasakyan ng magkaibigan.
Lu, marami pa ring tao. Mga foreigners. Eh di maghintay tayo sa kanyang office pero hindi na ako papayag na hindi kami magkaliwan-nawan ngayon. Now or never. Matapang na sampit ng dalaga. Bakit ba warfare kaya tang talaga ha? Lu, mabait naman si Obet. Ang alam ko sinasamantala niyang malakas ang kita ng shop niya kaya hindi siya makakapaglakwat siya. Hindi naman kumibo si Lu. Hinintay na makabayad sa taxi driver ang kaibigan at saka tumalikod papasok sa shop. Sumunod naman si Gina. Umalansing ang mini bells na parang wind chime na nasa pinto ng shop. Napalingon si Obet na may kausap na puti at ngingiti-ngiti nang makita sila. Humingi na po umanhin sa customer at nilapitan sila. Sinurpresa niyo naman ako? Maupo po na kayo at magbabayad pa yung Australia na yun. 2 paintings ko ang binili. Sige, hintayin ka namin Obet. May pag-uusapan tayo. Napakunot noo si Obet. Iba ang timbre ng pagsasalita nito at parang may urgency na ngayon lamang niya narinig sa dalaga. Ano ba yun? Mahabang diskusyon Obet. Sige na, asikasuhin mo muna ang mamimili mo. Si Gina na itinaboy ng talaga ang pintor. Nakita nila kung gaano ka-brisk ang business. Umalis dumating ang mga customers, hindi lamang mga banyaga kundi pati na rin ang kapwa Pilipino. Talaga pala namang busy si Obet, Lu. Hindi ka na dapat magdamdam sa kanya. Hindi excuse yun, Gina. Kahit anong bagay at kahit gaano siya kabisi, pag gusto niyang dalawin ako, wala makakapigil sa kanya. Tama rin naman si Lu. Kung talagang gusto ni Obet makahahanap ito ng time para kay Lu. Sa di kawasay na ubos din ng mga parokyano ng art shop, inalis lang ni Obet ang kanyang apron at isinusi ang kanyang maliit na kahadiyero at iniligpit ito at saka hinarap sila. Kaya na riyan sa coffee shop, nakakauhaw ang magsalita na magsalita. Obet, dito na lang tayo. Magpabili ka na lamang na mainam at nakakauhaw ang sobrang init. Nakakatuyo. Sige, kayong bahala. Teka, tatawagin ko ang aking katulong. Siya na ang pagbibilhan ko ng makausap naman tayo. Matagal na rin namang hindi tayo nagkakain bidahan eh. Tama ka, Gina. Humahatak ng isang silyan, tinabihan si Lu at kinindat ang pato. Naku Roberto, hindi mo na ako makukuha sa ganyang pakindat-kindat. Ungol naman ni Lu. Nang maramdaman ni Gina na nagsisimula na si Lu, nagpaalam siya sa dalawa. Mag-uosyosa lamang daw siya sa mga nakadisplay ng mga paintings. Lu, wag mo namang subuning mabuti si Obet. Pagod na pagod yun. Biro niya. Unang painting na napagmasdan ng dalaga is still life. Mga prutas na parabang humuhuhos mula sa basket at kumalat sa mesa. Parang totoo ang pagkakapinta ng mga ubas, mansanas, kahel at chiko. Guyabano na biyak na ng kaunti dala ng kahinugan. Anhin na lamang niyang tumampot ng isa at kainin. Absorb na absorb sa panonood ng mga painting si Gina. Nang marinig niyang kumalansing ang wind chime sa pinto at paglingon ni Gina, nakita niya pumapasok ang 3 lampas na sa kabataang mga lalaki. Customers, kumala si Obet kay Lu at hinarap ang 3. May particular bang painting kayong gusto? Iba ang gusto namin. Sabi nito sabay labas ng baril na hinugot mula sa bewang. Napamulagat si Obet at hindi makapalagsalita. Nakatitig sa baril, samantalang si Lu ay nilapitan ng ikalawang lalaki at binalaan siya. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na pagsisisihan mo, miss. Hala, labas ang pera. Lahat ng pinagbentahan. Marahas sa utos at pinagtulakan pa si Obet. Gigil sa Obet habang kinukuhang lahat ang 3 magnanakaw ang kanyang pera sa kahadiyero. Nang matapos ay talagang aalisan ng masulyapan si Lu sa isang sulok. Aba, maganda ang isang iyon. Tipo ko. Hala Mike, isama mo na sa kotse. Huwag! Malakas naman natutol ni Obet. Pero nginisiyan lamang siya ng tinawag na Mike. Nilapitan si Lu at hinatak sa braso palabas. Hindi na nakapagpigil si Obet. Nilundag ang lalaking malapit sa kanya. Ang tangkay agawin ng baril nito at siyang gamitin upang mapigil ang pagdala kay Lu. Nabigo siyang maagaw ang baril at natumba sila kapwa at nagpagulong-gulong. Obet, tama na! Diyos ko, tumawag kayo ng pulis! Tili ni Gina. Sige pa rin sa paghahamok ang lalaki at si Obet. Nang biglang umalingaw ang putok, isa lamang. Kasunod ay ang napagtayo ng hamok ni Obet. Mabilis na tumakbo palabas. Naiwan si Obet na nakahandusi sa lapag at duguan. Obet! Tili ni Gina. Narinig ni Lu ang tiling iyon at tumiling sa isip niya na may nangyari kay Obet. Yung tulak niya sa lalaking may hawak sa kanya sabay sipa sa isa pang nasa harapan niya.
at sasakay na rin sa kotse. Natimbuwang ito at sinamantala yun ni Lou. Mabilis na tumakbo pabalik sa shop. Nabunga rin niyang kalong ni Gina si Obet at duguan na duguan.